Pag-usapan natin ngayon, ito po, tuwan-tuwa po tayo dahil ano tayo rito, biktima tayo ng mga to, no? Yung mga fact checker po sa Facebook, inannounce na po ng kanilang may-ari ng Facebook at siya rin ang may-ari ng Meta at Instagram ay tatanggalin na po nila ang mga fact checker sa Facebook. Yan, goodbye na. Magkakaroon na po uli ng kalayaan ng Facebook na matagal na panahon po na mahilig pong mag-fact check, mahilig pong magtanggal ng mga ano natin, posts. Basta pro Duterte ang mga pinopost mo, ikaw ay tatanggalin, no? Threaten ka. Walang matino dati sa Facebook eh, no? Ngayon po sa pagkapanalo ni Donald Trump, nagsisip-sip po itong president o may-ari ng Facebook. Kaya magkakaroon po ng malaking pagbabago. Yan po ang unang tatanggalin yung mga fact checker. Goodbye na sa inyo, Vera Piles. Magtrabaho kayo rin ng maayos, hindi yung mag-vlog na lang kayo uli. Ayan. Pag-usapan din po natin, ito po, no, ang dami na naman po na mga lumalabas dito po sa rally po ng INC. At sinasabi po na yung itatama lang po natin, no? Dadalo po ang maraming DDS. Hindi dahil kami ay dahil religious o kung ano pa man, no? Napaka-unfair naman sa mga Duterte supporter yung naririnig namin. Alam nyo, nagpapaniwala kayo rito sa mga pro-BBM. Nung in-announce po yan ng iglesia, hindi sila naniniwala na totoo yan. Kino-question nila, totoo ba yan? Totoo bang magrarally iglesia? Ngayon pong tuloy na, gawa na naman ng intriga. Kami po, no, nagrarally kami, yung mga Duterte supporter, may sarili po kaming rally. Natutuwa po kami na magrarally yung mga iglesia ni Cristo. Hindi po namin kailanman sinabi na yung rally nila na yan ay para pabagsakin si Marcos. Rally nga namin, hindi namin masabi na para pabagsakin si Marcos. Yung pang-rally ng iba. No? So, bakit kami sasama sa January 13? Kinakailangan ilinaw po natin yan. No? Yan po mga pag-uusapan natin. Pero pag-usapan natin, no? Alam nyo, matagal na panahon na ito pong Facebook. Mas marami po, kung di ako nagkakamali, mas maraming gumagamit ng Facebook dito sa Pilipinas kaysa sa iba pa pong mga social media. No? Yan talaga ang numero uno. Kaya lang, dumating din po yung time na marami na rin pong mga political vlogger na nag-engage sa Facebook. Ako, naranasan ko nga no, nag-150,000 something ako riyan. Mas halos kasing laki na nakita ko sa YouTube yung kinikita ko sa Facebook. Pero buhat nung pumasok po itong mga fact-checker na to, ayan mga, kung hindi ako nagkakamali, kasama riyan sila Maria Reza at saka itong mga fact-checker ng Vera Piles. Nawala na po yung laya ng Facebook eh. Lagi po natin nakikita na yung mga, lalo na po yung mga pro-Duterte na mga posts ay nasosuspend, di ba? Nasosuspend yung okay, punta na po tayo rito sa sa Iglesia ni Cristo. Nakakatawa tong mga nagpo-post ng mga BBM, mga pro-BBM na sinasabi ito, katulad nito. Ayan, malinaw, DDS baka magngangawanan naman kayo ng rally at mga pictures, sabihin nyo, supportado kayo ng INC. Hindi daw okay.
mag-rally daw kayo ng ibang araw. Sinabi raw ng mga INC na bawal ang DDS doon. May na talaga umintindi itong mga to eh. Alam nyo po, kami, mga Duterte, pati rito sa kulto ni Digong, hindi po naman kami nabigla kami sa pahayag ng INC. Kasi ano yan eh, in-announce nila yan yung katatapos lang yung init nung ano eh, nung binakura na nila EDSA, di ba? Yung EDSA shrine. Pero mainit, may time talaga na ika-4 na araw yata yun o ika-5 araw na todo na talaga eh. Ang dami na talaga, may mga helicopter ng tumitingin dun eh. Bakit ang dami-dami na eh? Okay. Ang point dyan, no? Walang kaabog-abog, biglang nag-announce po to. Itong nung file sila ng mga impeachment complaint. Ito pong mga anti Sara Duterte congressman. Nag-file po ng 3 impeachment complaint. Tapos nagsabi po si Pangulong Marcos na ayaw niya i-complain pero tinutuloy pa rin po ngayon ng mga congressman. Biglang out of the blue, nagpahayag po itong mga Iglesia ni Cristo, no? Na sinasabi na magrarally sila, naghanda sila ng rally kasi ayaw nila ng impeachment, gusto nila mapayapa, sinusuportahan nila si Pangulong Marcos sa ayaw nilang ma-impeach, magkaroon ng impeachment. Eh sino ba yung nakasalang lang sa impeachment? Isa lang naman eh. Si BP Sara lang naman eh. Okay. Yun po yung pinagmulan niyan, no? Ngayon, ang dami po nila sinabi, naapektuhan kasi si Marcoleta, na-impluensya niya yung mga iglesia. Ang dami sinasabi. Nasagot na rin po yan ni Congressman Marcoleta na in-address niya na rin yan. Ngayon, eto po, hindi po kami sasama sa Iglesia ni Cristo kung iba po yung kanilang pinaglalaban. At saka kung hindi po kami iniimbita. Paulit-ulit ako rito, di ba? Imbitado nyo ba kami? Pwede ba kami sumama? Kasi natuwa kami. Anti-impeachment sila eh. Anti-impeachment yung rally ng iglesia, alang nga namang malungkot kami. Yun po yun. Ang iglesia ni Cristo po, marami pong pagkilos yan. May dumadagsa sila dyan sa Central dati, tapos ngayon dito sa Philippine Arena, pag may mga pagkilos sila, hindi po kami nagtatangka na sumama. Dahil hindi naman kami Iglesia ni Cristo. Naintindihan nyo? Pero ito po, nanawagan sila na pwede kaming sumama at ang pinaglalaban nila anti-impeachment. Bakit nyo minamasama yung pagsama namin? Hindi naman kayo iglesia yata. Sa iglesia naman kami sasama eh. Okay. Pinakinggan ko ulit yung sinasabi nitong 2 anchor ng ano yan, saganang totoo, ano? Saganang mamamayan. O kung ano man, nakalimutan ko na yung ayaw nila, ito ay para sa kapayapaan. Ayaw nila ng magulo. Tanungin ko po kayo, kailan po naging magulo yung rally ng mga Duterte? Buhat po nung nagkaroon po ng mga rally yung mga Duterte supporter. Mapa Circle, di ba? Mapa dito sa Liwasang Bonifacio, sa EDSA Shrine, dyan sa may veterans. Meron po bang magulo? Yung mga magugulo pong rally, hindi po Duterte yun, yung nakikipagsapakan sa polis. Mga katropa ni Franz Castro yun.
Kaya kung may sinasabi na manggugulo, hindi po kami yun. Tinitiyak ko sa inyo na hindi po kami, wala pa po, buhat po na nagkaroon ng rally ang mga Duterte, wala pa po. Sangkatutak na, ang natinang ko, sangkatutak na may isog rally, malalaki. Wala pong magugulo.